Ako si Diyos, tamad pero may pangarap. Samahan niyo muna ako sa aking morning routine at i-update natin ang second day ng ating kulungan ng mga manok. Pagkagising ko, ang una kong pupuntahan ay ang aking babuyan para magpakain sa inahin na baboy at sa mga biik. Tunay nga naman kay ganda ng aking umaga sa tuwing nakikita ko ang aking mga biik ang malakas kumain, malulusog at lalo na ang aking paligid. Sa tuwing nakikita ko ang aking mga alaga ay nakakawalaan ng stress at problema sa buhay. Pinapakita ko ito sa inyo para ma-inspire kayo lalo na ang ating mga OFW ng mga kaibigan na gustong magsimula ng maliit na negosyo lalo na sa farming. Mas maganda na magsimula ka sa maliit na puhunan o maliit na negosyo at makita mo talaga kung ano ang hirap ng iyong dinanas hanggang makamit mo ang iyong tagumpay. Ito ang iyong tandaan, mas masarap lasapin ang tagumpay kapag pinaghihirapan at galing sa mabuting paraan. Pagkatapos kong pakainin ang mga biik at ang inahin, ay kukuha naman ako ng tubig para paliguan ang inahin. Lilinisan ang paligid para mawala ang amoy, mawala ang mga bakterya, para iwas sa sakit dahil mahal ang magkasakit. Hindi ko muna paliguan ang aking mga biik dahil 2 months pa lang ito. Pagka 3 months na pwede na paliguan. Iwan ko lang sa iba, pero sa iba nililigo nila kahit 1 month pa. Pero sa akin, after 3 months pa paliguan. At pagkatapos ko namang magpakain sa aking mga baboy, ito na namang aking mga tilapia ang ating pakakainin. Ang feeds na ginamit ko nito ay starter pa lamang. Medyo malaki na siya simula nung nilipat siya dito sa malaking fish pan. Nakakagaan sa pakiramdam sa tuwing nagpapakain ako ng aking mga isda dahil nakikita kong sobrang saya nila kapag nakikita nila ako. Halos lahat sila lumalapit sa akin. Naghihintay na bigyan ko sila ng pagkain. Dito naman sa kabilang fish pan, ang pinapakain ko dito na feeds ay grower. Kasi malalaki na ito, halos 3 daliri na ang laki nito. At dito naman sa mga alaga kong mga hito ay nawalan akong gana kasi sa inalagaan ko na 1.5 pieces na hito, ang natira na lang ay 8 malalaki at 6 na maliit. Kasi kinain ng mga malalaki, may nauna kasing 8 na lumaki at hindi ko namalayan na kinain na pala. Kaya wala na akong gana nito kasi maliit na lang, pero okay lang yan. Kukuha pa rin ako ng similya ng hito para idagdag ko na naman dito. Pero isisiparit ko muna itong mga malalaki para hindi na naman mauubos yung mga maliliit. At dito man nilalagay yung mga malalaking tilapia na grower ang aking pinapakain. Madali lang naman magpakain ng mga tilapia kasi okay lang dito ka sa gilid at itatapon mo lang sa malayo yung mga pagkain. At sila nang bahala doon kasi matatakot ang mga tilapia. At ito yung second day ng ating kulungan ng mga manok. Medyo malapit na ito matapos kahit hindi ako marunong, pero pinagsisikapan ko itong mabuo para sa aking pangarap na manukan. Kawayan lang ang ginagamit kong bubong kasi maraming kawayan dito sa amin, kaya madali lang kumuha ng kawayan para ilagay o gagamitin doon sa aking manukan. Medyo nahirapan ako sa pagkuha ng kawayan kasi nasa gilid ng sapa. Balag din namin ubusin itong mga kawayan sa gilid ng pispan kasi yung mga pateng dahon napupunta doon sa pispan. Kunin kasi nasa baba yung tubig. At dito kami magsisibak ng kawayan para magsimula na sa paglagay ng mga bubong doon sa ating manukan at para makita kung maganda ba ito kahit hindi marunong ang panday.